Kasi ang isang farmer, pag wala kang capital, hindi ka makapagsimula. Of course, siguro every parent gusto nilang makapagtapos yung anak nila, pawis at luha din yung puhunan namin. Yung hindi ko makalimutan, yung bumagsak yung mga gulay. As a parent, mabigat sa pakiramdam na you are doing your best na mag-work, mag-plant, pero dahil sa kulang nga or may mga sitwasyon na hindi inaasahan na mababa ang presyo, hindi na ibibigay sa kanila yon. Sus, grabe talaga ang pinagdaanan nitong mga ito Punta sila sa bukid nila. Mga alas 3 ganun. Ang farm nila sakada. Maglakad din sila ng 1 oras. Kaya iniwanan ko yung mga anak ko to. Pumunta ako sa Bagyuna, nag-vendors, iniwanan ko sila ng 4 years, gano'n. Pagdating ko sa Saipan, tumawag ako. Anak, kumusta? Sabi ko. Huwag mong i-speak na uwi ako kasi nandito ako sa Saipan, sa estate. Sabi ko lang sa'yo na mag-seminar ako sa Baguio pero na pumunta pala ako dito para at least mag-ipon ng pera para sa iyo Kasi 10 years ko doon sabi nila, umuwi ka na lang kasi grabe yung sakit ng anak mo. Di bali na lang, uwi na ako, magpo-for good na lang ako. Sinabi ko sa amo ko, magpo-for good na lang ako para magkita ko yung anak ko. Kasi nagpunta ako dito para isang debisyon ko makapag-aral naman ng anak ko. Sabi ko, yun pala, nagsakripisyo ako doon. Namatay ito at the age of 22, namatay sa leukemia. Doon ko na-feel na yung pinagpagura ko, useless din kahit may hawak ka pala ng pira ko ganito. Mawawala na yung mawawalan ka ng anak. Hindi natin alam, baka born farmer talaga siguro. Kasi mostly dito, nag-aral sila. Pero bumalik pa rin kami rito na mag-farming. Na-try ko na po kasing nag-teaching, pero parang nasa farming po yung aking puso. Year 2013, nung nag-try kami, ang typical kasi na tinatanim dito, mga carrots lang, pang open fields. Pero nung may nag-introduce sa amin na mag-lettuce, nag-try kami, nagtanim, and then maganda siya. May naibabalik na benefit sa aming magsasaka. Ang farmer dito gigising ng 5-4. Pag spray time, kailangan gigising ka ng 2 a.m. ng umaga. Nag-i-end sila ng 6 to 7 sa afternoon, so pagod na silang uuwi sa kanilang bahay. Grabe sir, marami kang pagdadaan na nahirap bago lalabas yung magandang input mo. Butot kalabaw na gagawin mo ang lahat para good product ang ilalabas namin sa mga mamimili, sir. Kapag may mga bagyo, yun yung mga ibang challenges na nakakaapekto sa amin kasi nasisira lahat itong mga pananim namin. Halos out of 100%, mga 10% lang ang natitira or wala na. Yun ang devastating sa aming mga magsasaka. Talagang nagkalugi-lugi po sir, pero sabi nga nila, ito na yung kabuhayan namin kaya babangon ulit kahit nalugi ka. Tanim uli. Parang nararamdaman na namin na magsasaka na naiiwan na kami sa panahon. Kaya ang kooperatiba, kailangan kami bumuo. Kapag kasi dinadala na yun namin sa ibang market, nadudouble handling kasi Sa 100% na dineliver mo na gulay, i-harvest ng mga farmers yan na green, kakainin na ng consumer, puti na. So ngayon, may mga nag-o-open na mga opportunities of markets. Hindi na kailangan na may middleman, diretso na po sa consumer, sir. Na-maximize na yung binebenta naming gulay, na-maximize pa ang income. At saka, syempre, ang result niya ay happy ang farmer. sa pagka-partner namin, at least
Yung mga anak ko, sabay-sabay silang nagkolehiyo, 3 sila. At least nakakahon din. 5 talaga ang napatapos ko. Salamat sa Panginoon. Binigay ang lakas namin para magtrabaho sa farm. Paano mo alagaan yung bata? Ganon din sa gulay na kailangan makita mong healthy din yung gulay. Mas maganda tignan, mas nutritious, mas masarap kainin. At least hindi man magiging second class na dumating doon sa supermarket para at least mananam nyo man lang yung ka-freshness ng tanim. Dito, ni-learn to enjoy kasi. Kung ano ang ikakabuhay na meron, yun na yung harapin mo and you enjoy your life.